Hello guys, kung matagal ka ng follower ng Gadget Syndrome, pero actually 2 months pa lang naman talaga tong vlog ko na to, ay ginawa ko tong vlog na to dahil para magkameron ako ng dahilan sa asawa ko para bilhin ko yung mga gusto kong mga gadget. So yung maraming salamat sa inyo guys, no? Kasi nagpo-progress tong vlog na ginawa ko kahit na medyo expensive talaga to, no? Pero yun nga, ito, binili ulit ako ng aking wife. Itong MSI Klo. Kasi nangihiram tayo nito eh. Wala nagpapahiram sa atin. Kaya yan, binili ko na lang. Kaya nakikita mo naman guys sa channel natin ang usualing fini-feature natin na yung pinakamalalakas. Kamukha nung nakaraan, fini-feature natin yung pinakamalakas na gaming tablet na Android, which is yung Red Magic na Astra. Tapos fini-feature ko rin dito yung pinakamalakas na Android na gaming handheld naman, which is yung Aya Neo Pocket Evo. Ito naman guys, yung pinakamalakas na PC gaming handheld sa ngayon. So, bago to guys, ang pinakamalakas talaga ay yung mga Z1 Extreme, kamukha nitong ROG Ally X, yung original na ROG Ally, at syempre yung Lenovo Legion Go. Kasi may processor sila guys na Z1 Extreme. So, ito naman guys, ang pinakaunang nag-release ng processor na Z2 Extreme. So, itong MSI Klo. Kasi marami na nagsusunuran dito, kamukha nung Xbox ROG Ally X, and syempre yung second version ng Lenovo Legion. So, madami na naman tayong aabangan. So, ito yung naunang lumabas, kaya ito yung binili ko. So, yung unang release guys ng MSI Klo ay hindi siya masyadong pumatok sa market. Actually, order na ako nun eh. Kaso, nakita ko yung mga review nun na pangit. So, hindi pa naman siya nadi-deliver sa akin. Kaya ang ginawa ko nun guys ay kinancel ko na lang. Bumaba nga yung presyo nun ng up to 25,000 pesos na lang. Bagong release yun ha. So, siguro ang naging issue nun kaya hindi siya masyadong pumatok ay hindi AMD Z1 Extreme yung kanyang processor, no? Kasi yung processor nun dati ay Intel. So, konting kwento lang guys, no? Kasi ako talaga, mahilig talaga ako sa computer. So, naalala ko nung teenager pa ako, ang magkalaban talaga guys is AMD at syempre yung Intel. So, yung AMD, lagi siyang naiiwanan ng Intel talaga pagdating sa sales. Pero ngayon, ay halos pantay na talaga sila ng sales ng Intel. Tapos dati guys, ang AMD talaga, yan yung parang mas mura na version ng processor. Dati kasi guys, pag sinabi mo na Intel Pentium 3, Intel Pentium 4, mahal talaga ang Intel. Hindi ka mukha guys na AMD na medyo mura siya. Kaya ang pinakauna ko talagang gaming setup dati, ang processor noon is AMD na Bulldozer. Pero ngayon guys, pagdating sa gaming, ang talagang hinahanap talaga ng mga tao ay gawa ng AMD. Hindi siya gawa ng Intel. So yun siguro ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pumatok yung unang MSI Klo. Tapos nag-release ulit sila ng MSI Klo na ganitong variant na, kaso Intel pa rin siya. So hindi ko alam kung ano yung naging sales noon, pero nung lumabas tong Z2 Extreme na version ay ito na nga, naging hype na talaga tong Klo. Akala ko nga wala pa nito sa Pilipinas, pero meron siya sa Data Blitz kaso sa website lang. So hindi na ako makapaghintay hanggang bukas, kaya hinanap ko talaga to ngayon. So gawin natin ngayon guys, i-unbox na natin siya. Syempre sa unahan yan nakalagay oh, Klo. Ganda ng kulay. Grip and Game. Nakalagay dito guys, Klo A8. Tapos neon green yung kulay. 8 inches Full HD Glare IPS level, 120Hz. AMD Ryzen Z2 Extreme processor, no? So ito guys, again, yung first handheld na nag-release na meron siyang Z2 Extreme. Tapos AMD Radeon graphics, then 1TB na SSD niya. LPDDR5X na 24GB. Wireless LAN, Bluetooth, Windows 11, 64-bit home. So dito naman sa ilalim yan, so mga specs rin. Dito nakalagay Klo A8 series, then dito naman nakalagay MSI. Kanina nga, muntik na tong i-open ng staff dun eh. Sabi ko, wag mo sir i-open. Ako mag-o-open yan. Diba? So, grabe, baka unahan niya pa ako sa unboxing eh. Makikita nyo guys, so, selyado. Woo! So, konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kami 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So, kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB The Printing Shop at sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo ng 199 pesos lang. So, balik na tayo sa pinapanood mo. Tiwain ko na ba? Tiwain ko na nga. Yun yung masarap na feeling guys eh, kapag brand new yung binibili mo na gamit kaysa sa second hand. Yung ikaw yung magpupunit nitong plastic na to, grabe yun. Kasi once mo lang magagawa yun, kasi pag ginawa mo na yun, hindi mo na mababalik yung plastic na yun. So i-open na natin siya. Bango! Okay. Ano to ha? Yung karton dito. Grabe, super exciting ha. So ito na guys, tatanggalin ko na yung karton sa tuktok niya, grabe. Ganda nito! Ano ba to? Hindi ba ito nahugot? Baka masira. Ay, hindi siya nahugot. So, ganyan muna natin. Ano meron dito? Walang laman. So, ito na siya guys. Green na green! Yung charging brick niya. 65 watts. Quick starter guide. And syempre, manual. Then, ito na guys yung ating MSI Klo. Ganda nito. Green na green, oh. Yung iba siguro mababado yan dito, no? Pero ako, masaya ako pagka striking color, eh. Grabe, oh. Alam niyo, amoy ng bagong-bago.
Sarap amuyin. Oh, tuloy na nga natin tong review natin na to. So bago natin siya i-on, syempre meron siyang screen which is 8 inches. Kasi sa ROG Ally X is 7 inches lang to. 8 inches! Grabe, laki. So, meron dalawang analog. So, Hall effect na siya. So, sa mga hindi nakakalam kung ano yung Hall effect, ibig sabihin, hindi na siya mag-stick drift. Then, ito yung kanyang D-pad. So, parang sa ROG Ally X rin siya, no? Kasi 8-directional siya. Parang ang gaan nito. Parang mas mabigat pa tong ROG Ally X kaysa dito. Parang gaan niya. Kaya fake to. Ang gaan niya eh. Ganya! Tapos syempre dito XYAB, dalawang speaker, front firing. Sa taas guys, syempre LB, LT, then RB, RT, power button, dalawang USB Type-C port, then may parang vent rin dito, no? Dito guys, may vent rin siya dito. Then, eto, mga back paddle. Guys, pakinggan nyo to. Sarap! So, gawin natin ngayon guys, ay turn on na natin siya. So gawin natin ngayon guys ay setup lang natin siya. Syempre continue in English. Ang smooth naman ng ano nito, ng touchscreen niya. Sa ROG Ally X medyo maganit eh. Itong smooth talaga niya. Oh. Let's connect you to a network, no. So connect ko lang siya sa printing siya, connect. So usually tanggap ko na eh na hindi smooth ang touchscreen ng mga PC gaming handheld. Pero ito sobrang smooth niya talaga. So para ka lang umahawak ng cellphone. Kasi dito sa ROG Ally X medyo maganit to eh. Checking for updates. An update na naman. So hintayin lang natin siya. A few tulogs later. So yun, good morning! Kasi kagabi ay inabot siya ng almost 1 hour nung ma-setup siya. Diba doon tayo naputol kagabi. Sa sobrang tagal na inip na lang ako kaya hindi ko na tinuloy kagabi yung vlog, no. So ituloy natin siya ngayon. And maganda naman kasi may mga na-testing na rin ako sa kanya. So yan, na-setup ko na siya and kinagandahan sa kanya ay meron pala siyang fingerprint scanner. Dito sa taas yung power button niya is fingerprint scanner rin siya. So hindi siya guys gumagana kapag naka-hibernate mode, no. So kapag naka-sleep mode gumagana siya. So bakit sinabi kong hindi siya gumagana pag naka-sleep? Kasi guys, ang mga PC gaming handheld ko ay ginagawa ko, naka-hibernate siya. So bago siya ina-hibernate para makatipid ng battery. Kasi kapag naka-sleep mode siya guys, kumakain pa rin siya ng baterya. Hindi ka mukha guys na kapag naka-hibernate mode siya, ay parang naka-off talaga yung handheld. Kaya hindi siya kumakain ng battery. So kung paano ginagawa yun guys, press mo lang yung start menu, tapos type mo lang dito, control panel. Yan. So click mo lang yung control panel, tapos system and security, tapos ito click mo to, change what the power button do. Tapos dito guys, lahat gawin mo puro hibernate. Yan, kasi ang default settings siya ay naka-sleep. Pero pag naka-sleep naman guys, maganda doon, gumagana yung fingerprint scanner niya kahit patay yung screen. Pero pag naka-hibernate guys, di siya gumagana. So kung sa Lenovo guys, meron Legion Space. Sa ROG Ally X naman is meron siyang Armoury Crate. So dito naman guys, ang pangalan naman dito guys is MSI Center M. Yan, so ganito yung itsura niya. Tapos pag pinress mo naman tong isang to, yan, so meron rin siyang mga settings dito, no, na medyo komplikado siya kung i-compare mo siya sa Armoury Crate. Kasi meron siya ditong home, yung mga nilaro mo. So kung meron kang Xbox, makikita nyo dito na iisa lang yung friend ko. So shoutout nga pala dun sa friend ko sa Xbox. Ito si Angel Circle. Yan. So shoutout sa'yo. Nag-iisa kitang kaibigan. So add nyo naman ako. Ang pangalan ko sa Xbox is Tagadurog with 3G. Then sumunod dito ay ito. Meron tayong audio. Then next, capture. So kung gusto mong mag-screen record o picturean yung iyong game, pwede ka mag-capture dito. Then ito naman yung kanyang performance. Then ito yung kanyang MSI quick settings. Okay, ito yung parang pag pinipress mo to sa Steam Deck, di ba may nakalagay dito mga TDP settings. So dito guys, may nakalagay dito brightness, sound, tapos power, tapos may setting, tapos user scenario. So dito guys, ito yung ginagandahan ng MSI Claw. Kasi meron siyang AI. So yung AI na yun guys, pwede mong i-on na lang yun. Para yung AI na guys, ang magdi-decide kung ano bang power ang kailangan niyang i-provide para dun sa game na nilalaro mo nga. Pag owner ka guys ng ROG Ally X, di ba pag pinindot mo dito ay kamukha rin nito. Yan, so baliktaran sila, no? Kasi siya dito siya pinipindot. So makikita nyo dito guys, meron siyang silent na 13 watt. Then 17 watts naman yung kanyang performance. Yung turbo niya naman is 30 watts. Yan, so babago-baguhin mo siya, titimpla-timplahin mo ba siya. Hindi ka mukha dito guys na meron siyang AI na siya na yung magtitimpla para sa'yo, para dun sa game na nilalaro mo. At para sa akin guys, hindi gimmick yung AI na yun. Grabe na yung AI sa panahon ngayon. Talagang nakakatulong na siya sa pang-araw-araw na buhay natin. Then sumunod, meron siyang endurance mode. So pag pinili mo guys yung endurance mode, syempre mas matagal siyang malobat. Pero syempre mas mahina yung kanyang power delivery. Then meron rin tayo ditong manual mode. Yan, so meron tatlong settings dito, SPL, SPPT, FPPT. So ito guys, magagamit mo to kung ayaw mong gamitin yung AI features niya, no? Pero sa akin, pasado sa akin to, itong AI engine. Tapos meron tayo ditong control mode. So pwedeng desktop, pwedeng gamepad. Syempre gamepad gagamitin natin.
FPS limiter. So, pwedeng 30 FPS, 45 FPS, 60 FPS, 90 FPS, or 120 FPS. So, usually sa akin, pwede na 60 FPS eh. Para medyo makatipid tayo ng battery. Di ba, sinuswipe-swipe pa natin to para lumabas yung keyboard. So, dito pwede mo nang palabasin agad yung keyboard mo. Then, next is Copilot, no? Para to sa Microsoft. Then, AMD AFMF. Yan. Tapos, ito yung monitoring natin. Yan yung nagbabasa ng FPS, ng battery life, APU power, TTL power. Pwede rin natin siyang lakihan yan para mas marami tayong data na makuha. Free up memory and CPU boost na ino-on ko siya. Embedded controller, take screenshot, then NTAS. Etong NTAS guys ng MSI Clo, mas responsive siya kaysa sa NTAS nitong ROG Ally X kasi dito pumapalya siya minsan eh. Yan, di ba? Halimbawa may nilalaro kang game tapos gusto mo siyang i-close. So, ang gagawin mo, press mo lang to, then select mo lang yung NTAS. CS mo lang. Di ba? Wala na kaagad siya. Then, punta naman tayo dito sa MSI Center M nga. So, yung mga na-install na ako ng mga games dito, yan o, galing sa Steam ko. Yung iba naman ay galing sa Xbox Game Pass, no? So, ito guys, pakita ko lang sa inyo, no? Para hindi na kayo guys gumamit ng mga pirated na mga games, no? Mas maganda guys, mag-subscribe na lang kayo sa Xbox Game Pass. Ang subscription kasi guys ng PC Game Pass ay 175 pesos lang per month. Lahat ng game na yan guys ay madadownload mo na siya. 33 Immortals, A Plague Tale, A Way Out. Hundreds to eh, na games ang madadownload mo. Yan, maraming Borderland, Battlefield, kung gusto mo yung mga ganyang klaseng game. Dead Space, Deathloop. Ito, maganda tong Deathloop. Yan yung mga susunod yung lalaroin. Tapos ito guys, makikita nyo to, di ba? Doom The Dark Ages. Di ba bago lang to? 2025 lang nirelease yan. Pero, on the same day nang nirelease yan, libre lang yan sa Xbox Game Pass. Tapos yan guys, marami pa dito. Fallout, Gears of War, ayan, Goat Simulator. Basta ang dami nito. Marami kayong malalaro dito na mga hindi pipichugi na game, no? 175 pesos per month lang. Tapos ito guys, oh, yung Ninja Gaiden Black. Yan, oh, dinownload ko yan. Libre lang rin yan sa Xbox Game Pass. Tapos yung sikat na sikat ngayon, itong Expedition 33. Libre lang rin yan sa Xbox Game Pass mula pa nung day 1 na nirelease to. So, hindi mo siya kailangan bilhin. Magbabayad ka lang na 175 pesos monthly lang. Ang dami mo na madadownload na game. Pag bumili ka guys ng game, minsan 2,000, minsan 3,000 pesos, ilang months na membership na yun guys sa PC Game Pass. Tapos ang maganda pa dyan, ito pakita ko sa inyo. So punta lang ako ng library ko. Makikita nyo tong Cuphead na to, binili ko na to. Binili ko yan guys sa Xbox mismo na console. Pero meron kasing mga games guys sa Xbox na may tinatawag siyang Play Anywhere. So ibig sabihin nun, pag binili mo siya sa Xbox o binili mo siya sa Microsoft Store, sa PC, pwede mo siyang laruin sa Xbox mo rin. At pwede mo rin siyang laruin guys sa PC mo. So MSI Clo again guys, no, para lang siyang maliit na laptop o maliit na desktop. Meron siyang start menu, tapos meron siyang desktop. So pwede mo rin guys laruin yung mga games mo na binili mo sa Xbox mismo na may nakalagay na Play Anywhere, tapos pwede mo siyang install dito. Wala ka ng additional na babayaran. So yun guys ang kinagandaan, ba't paulit-ulit kong pinopromote ang Xbox, no, kahit hindi naman ako sponsored, no. So sana may sponsoran tayo, di ba? Xbox, baka naman. So guys, ito try natin tong laruin, itong God of War. Yan, pakita ko sa inyo guys kung gaano kaganda to. Grabe, na-excite talaga ako dito kagabi. Tapos mamaya guys, sasabihin ko sa inyo, no, yung mga nagustuhan ko dito. Okay, so isa muna tayong gameplay ng God of War. So, settings tayo. Ang display niya guys is 1920 by 1200. Tapos yung fidelity, FX super resolution niya guys ay gagawin ko siya sa performance. Then sa graphics natin guys ay naka-high siya. Yan, makikita nyo na umaabot siya ng 54, 52. Para sa akin guys, ang pinakamaganda talaga is 60 FPS. Pero pag umaabot siya ng 45 FPS, okay na yun. Pero below 45 FPS, masakit na sa mata yun para sa akin. Yan guys, high graphics yan. Sa ibang gaming console to, hanggang low lang to eh. Dito high, kayang-kaya niya. Nagtsatsaga sila doon sa 30 FPS eh. Dito hindi. Nagbumababa siya ng 35, 37, 41. Pero maganda nga dito, meron siyang VRR support, no? So kaya hindi mo napapansin yung ganun. Napakaganda nitong game na to, itong God of War na to. Grabe yung transition nito, no? From hack and slash, tapos naging RPG. Sarap laruin. Natapos ko to last year eh. Yan. Pag hinay natin guys yan, so 45, 50. Ganda ng screen rin nito. Hindi siya OLED, pero isa siya sa the best na screen. Tapos sobrang responsive yung kanyang touch. Sa ROG Ally X, medyo sumasablay yung touch niya eh. So try pa nating babaan pa yung graphics niya. So settings natin, graphics. Kasi gusto ko ma-reach yung 60 FPS eh. Yan. So try natin guys sa original talaga niya. Kasi tinaasan ko kanina eh. Ito pag nasa original siya guys, no, 50 hanggang 60 FPS siya. Ang lead pa ni Atreus dito. Sa Ragnarok malaki na siya eh. Umabot siya ng 60. So alisin natin yung charger niya para makita natin na naka-handheld lang talaga siya.
Grabe no, natupad na yung pangarap ko nung bata ako na magkaroon ng isang gaming PC na pwede mong dalhin kahit saan. Ganda ng VRR talaga eh. Akala ko nung una gimmick lang yun. Slow down, boy. Not chasing it. What are you doing? Now his guard is up. Only fire. Only fire when I tell you to fire. Okay, so i-close muna natin to, no? Kasi baka mapasarap yung paglalaro natin, ayan. So, entas lang natin. So, mag-try pa tayo, guys, ng isa pang game. Isa na lang na game, okay? So, itong Ninja Gaiden 2 na black. So, latest release to, 2025. So, libre lang ulit yan sa Xbox Game Pass. Grabe, bilis siya rin mag-load, oh. So, options natin, then screen settings. Yan, naka 60 FPS. Tapos, naka best quality, halos lahat. Tapos, super resolution natin, AMD FSR 3. Tapos, naka performance siya. Continue natin. So, dito naman, guys, 46 FPS. Talagang sinagad natin lahat. Latest na game to. Ayan, 59. Umabot siya ng 59. Come here. Oh man. Ito pang kids. So medyo bibitinin ko muna kayo guys, no, kasi ang gagawin nga natin sa vlog na to is unboxing muna and syempre first impression, no. So ito na guys yung aking first impression. Unang-una guys, nagdadalawang isip akong bilhin talaga to, no, kasi ayon sa research ay 10% lang raw yung boost na makukuha mo mula sa Z1 Extreme dito sa Z2 Extreme. So para sa akin guys, no, mas mataas siya sa 10% kung i-compare mo yung speed ng Z2 Extreme dito kasi talagang mabilis talaga yung processing speed niya. Pangalawa guys na nagustuhan ko dito ay yung kanyang touchscreen. Sobrang responsive guys ng touchscreen nito. Para kang humahawak ng cellphone kasi mapapansin niyo yan kapag meron kang PC gaming handheld tapos kinumpare mo siya sa isang ordinaryong cellphone. Ang mga PC gaming handheld meron talaga siyang delay na nararamdaman ko rin kahit na dito sa ROG Ally X. Pero dito guys wala siyang delay. So para ka lang talagang may hawak na cellphone. Pangatlo guys na nagustuhan ko sa kanya ay syempre yung color niya, no. So siguro yung iba maasiwa dito kasi color green. Pero ako tuwan-tuwa ako sa kulay nito kasi nga again mahilig na ako sa mga striking color. Yan, no. Grabe, oh, 'di ba? Sobrang unique niya talaga and walang variant na black na ganito. Sa mga nagtatanong, merong isang kulay nito, parang color white yata siya. 'Yon. So dalawa lang ang pagpipilian mo kapag gusto mo guys yung Z2 Extreme na variant nito. So meron siyang isa, yung Intel na variant guys, ang tawag nila doon is Sunstorm yata. Ang kulay noon ay kakulay siya ng sand, no? So ganun yung kulay niya. Pero Intel variant yun. Ito guys ay Z2 Extreme again na variant. Mas mabigat to dito sa ROG Ally X. Pero hindi ko alam kung anong magic yung ginawa ng MSI Clo dito kasi pag hinawakan mo siyang pareho, mas magaan to. Mas magaan talaga to kesa dito. Okay? So kahit alisin ko pa yung case nito, mas magaan pa rin guys yung pakiramdam ko talaga dito. Diba nung in-unbox ko nga to, nagulat nga rin ako. Akala ko fake. Kala ko nga free sa cheese curl na parang wala siyang laman sa loob. Ang gaan niya talaga guys, nagtataka ako. Bakit ganun? So interviewin ko lang yung anak ko Anak, ano yung mas lighter? Itong MSI Clo or itong Switch 2? Sige nga, ganun mo nga. Okay. Ano? Ito. Mas magaan talaga yan, no? Yan. Pati yung anak ko guys, nagtataka. Bakit ang gaan-gaan nito kaysa dun sa Nintendo Switch niya? Mas mabigat dapat to pero nagtataka talaga ako ano meron dito, patanggaan. Then sumunod guys, na nagustuhan ko sa kanya is yung kanyang battery life. Makikita nyo guys na sinacharge ko siya kanina pa, no? Kasi nga nilobat ko talaga to kagabi para makita ko guys kung gaano katagal yung kanyang battery life. Tumatagal naman talaga siya, hindi siya kamukha ng Lenovo Legion Go na saglit lang talaga yung buhay. Ito guys talaga makunat yung battery life niya. Kahit na malaki yung screen niya ay meron naman siyang 80 watt-hour na battery life. Then sumunod guys, na nagustuhan ko sa kanya ay itong Hall effect. So hindi na siya magdi-drift, hindi ka mukha sa ROG Ally X na hindi to Hall effect So magdi-drift to. Ang last na nagustuhan ko sa kanya sa ngayon, okay? So first impression pa lang to guys yung kanyang ergonomics. Kasi makikita nyo dito guys na yung grip niya ay kamukha siya sa Steam Deck. Hindi kamukha nito guys, medyo curved siya So kung matagal ka na guys nanonood ng vlog ko, sinasabi ko sa iyo guys na ang pinaka-ergonomic talaga sa akin na gaming handheld ay Steam Deck, no? So parang ginaya nila yung Steam Deck Makanto siya Pero ang sarap niyang hawakan talaga. So ganito guys yung feeling sa Steam Deck So kung gusto mo guys ng ergonomic ng Steam Deck pero mas malakas na machine, highly recommended to. So yun lang muna guys yung vlog natin sa MSI Clo 8. So gagamitin ko muna siya guys ng ilang araw para mas mabigyan ko kayo ng mas malalim pa na review about nga sa device na to. Pero mula nga nung ginamit ko to kagabi at napuyat na nga ako kasi mga alas 4 na ako natulog kakalaro dito, ay masasabi ko guys na ito na yung bago kong paborito na handheld
kesa dito sa ROG Ally X. So sa ngayon guys, wala muna akong balak magbenta muna ng mga gadget kasi mas maganda kapag tabi-tabi silang ganyan eh. So ito, itabi na rin natin tong Nintendo Switch 2. O di ba? Ang sarap kapag nakalatag siya dito sa mesa. Tapos kino-compare natin siya isa-isa. So salamat ulit sa pagsubaybay sa vlog ko at syempre gusto ko mai-provide sa inyo yung mga latest na tech, yung mga latest na gadget na kamukha nga nitong MSI Klo. Siguro ako yung first Filipino na YouTuber na nag-vlog nito, itong MSI Klo 8. And salamat guys sa pagtulong niya sa akin sa pagpapalaki nitong channel natin. And hoping guys no, na ma-reach natin yung 50,000 na subscriber by the end of the year. No, so hindi na imposible yan kasi meron pa ako isang vlog which is the Printing Shack na meron na yung almost 200,000 na subscriber. So kung hindi ka pa nakasubscribe guys, pasuyo lang ako na mag-subscribe dito sa channel ko. And syempre, pakilike mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga bagong upload na mga video about sa gadget. So again guys, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli!